Tayo muna po isaglit dumulog sa panalangin sa ating Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aking labi. Gawin mo po itong instrumento na iyong katotohanan. Patuloy mo pong buksan ang puso ng bawat isa. Lalo na po sa panahong ito ng Kapaskuhan na ang aming matay nakatingin at apektado ng lahat ng mga nangyayari sa aming paligid. Patuloy mo po kaming dalhin sa inyong presensya, aming Diyos. Patuloy mo po kaming tulungan na huwag malawaglit sa iyong katotohanan. Sa umagang ito, ang salita mo po ang magpala sa aming lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay bahagi ng serye na ating pong napiling talakayin ngayong Kapaskuhan, ngayong Disyembre. Noong isang linggo ay sinimulan to ng ating Pastor J.I. The Word Become Flesh. Yun po yung pinaka-team. At sa isang linggo, magpapatuloy ang serye sa pangunguna naman ni Pastor Jason. Po. At sa umagang ito, ang ating topic ay He dwelled among us. The Word became flesh and He dwelled among us. Ang sermong pong ito ay ayon sa serye ng ni Pastor Keith Davis ng Bethel URC Calgary, Alberta. Yun po yung reference ng ating sermon sa umagang ito. Isa siguro sa pinakamaganda at pinaka-comforting, most encouraging na verse na itinala ng Biblia sa buong kwento ng Kapaskuhan ay masasaba natin itong talatang ito. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Napakaraming magandang verses na isinulat si John po. At yung very famous sa ating lahat, walang hindi mananampalatayang Kristiyano ang nakakaalam ng John 3:16. Ang sabi ng John 3:16, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pero ano ang nagtulak sa pag-ibig na yon? At ito po ang talatang itong ating binasa ay hinubog. Dito hinubog ang pagmamahal ng Diyos doon sa sinasabi niya sa John 3:16. Malinaw na isinasaad sa atin ng mga talata kung paano ibinahagi at ipinaranas ng Diyos ang pag-ibig na yon sa atin. Ito ang buod ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa diwa ng Kapaskuhan. In the mystery of the Incarnation, our Savior came from heaven to earth to save us from our sins. Yun ang pinakamahalagang bagay na ipinakikita sa atin. Ang Diyos ay bumaba sa lupa para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Ang Diyos na nagkatawang tao at nanirahang kasama natin. Ang panulat na ito ni Juan ay maituturing nating isang iskandalosong kaisipan noong mga panahon na yon. Very scandalous, no po. Sapagkat in ancient mind, doon sa kaisipan ng mga tao ng panahong yon, hindi maaaring mangyari na ang kataas-taasang Diyos ay ikonekta ang kanyang sarili sa makasalanang mundong ito. Ang Diyos ay espiritu at ang mundo ay material. Ang manlilikha sa kanilang kaisipan ay laging hiwalay sa kanyang nilikha. Mga kaisipang hindi naman kinontra ni Juan noong mga panahong yon, ngunit ito ang kanyang sinabi, unless God actually became a man. Hindi po ba? Hindi niya kinontra ang kaisipan na ang Diyos ay nakahiwalay sa kanyang nilikha.
ang manlilika ay hiwalay sa kanyang nilika. Alam din natin na ang banal na Diyos kailanman ay hindi maaring makipag-fellowship sa ating maruruming makasalanan. Hindi po kinontra yun ni Juan. Bagkos, ang kanyang sinasabi, God actually become a man. At ganito ay pinresenta ni Juan ang bagay na ito. That is exactly what John 1:14 tells us. God came into this world at hindi siya malayo o nagmamasid lamang mula sa malayo. Siya'y nanirahan kasama natin. Sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, God's eternal Son, sa kanyang personal na kagustuhan, pumasok ang banal na Diyos sa mundo natin. Opo, in Christ, God fully engaged this creaturely existence at sa lahat ng kahihiyan nito. Ang Diyos sa katauhan ni Jesucristo ay nanirahang kapiling natin. Siya ay katulad natin sa lahat ng aspeto ng pagiging tao. Niyapos niya at dinanas kung paano ba maging isang tao na katulad natin. Ngunit alam natin, wala siyang bahid ng kasalanan. Bakit nga ba'y pinipilit ng Diyos ang ganitong paraan ng kanyang pagdating na alam naman niyang hindi katanggap-tanggap o salungat sa kaisipan ng sanlibutan? Meron po tayong dalawang bagay na tinitingnan. Katulad natin, si Jesus ay namuhay sa mundong ito. Katulad natin, siya ay nagtiis ng hirap and even died among us upang sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan ay permanente niyang mayugnay ang kanyang sarili sa atin. Gusto kong tingnan natin yun. Ano po? Permanenteng iniugnay ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Hindi na yun po may ihihiwalay pa. Katulad ng binasa natin kanina. Ano po? God inseparably connected Himself to our human nature, not only for salvation of our souls, but for our daily help and hope. Hindi lamang sa ating kaligtasan o sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kung hindi niya permanente niyang kinonect ang kanyang sarili sa atin para tayo patuloy niyang matulungan at para patuloy na maging buhay ang ating pag-asa sa Kanya. Ang Diyos ay nagkatawang tao ay nagpapaalala sa atin na ang ating pag-asa ay hindi mula sa mundong ito, kung hindi mula sa itaas. Kaya mali yung theology ng iba, ano po, na ang Panginoon ay tao at pumunta lamang sa langit. Malinaw na sinasabi ni John na ang ating pag-asa ay mula sa langit, sapagkat ang ating pag-asa, ang Panginoong Jesucristo, ay galing sa langit at naparito sa lupa. Our hope and our salvation come from above, from heaven, in the person of God's Son, our Lord Jesus Christ. He is the Word made flesh and made His dwelling among us. Tingnan po natin at himayin ang sinasabi ng mga talatang ito. Meron lamang po tayong tatlo na pag-uusapan. Una ay yung sinabing made flesh. Ang salita ay naging tao at nagkatawang tao. Yung made flesh, naka-reference po yun doon sa tinalakay ng ating Pastor J.I. nung nakaraang linggo. Ito po ay may reference doon sa salita. Ang salita ay naging tao. Ang salita ay naging laman. The Word, sa original na nakahulugan, ay yung salitang logos. Kaya the Word was the logos of God. The logos was the divine communication of God. The speech of God. The self-expression of God. Ang logos ay ang kapahayagan ng Diyos kung sino siya. Sabi nga ng ating Panginoon, walang makakakilala sa Diyos
kung hindi natin makikilala muna siya. At si Juan din ang sumulat, ang tanging daan papunta sa Diyos ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng hindi makakakilala sa Panginoon, imposibleng makilala niya ang Diyos. Sapagkat mismo ang Panginoong Jesucristo ang kapahayagan ng kung sino ang Diyos. Ito rin ang pananaw na isinulat ng Hebreo 1:1-2. At many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also be created the Word. Hebrews 1:1-2. Sabi ni John, the Word became flesh. Actually, the Word became flesh. Sa tunay na kahulugan, ang sinasabi po nito ay tunay na katawan. A real physical body. A real human being with a human nature and all that goes with it. In the person of Christ, God became man. God took on a truly human nature. Kaya napakaraming maling pakahulugan po rito. Ang sabi ng iba, ang Panginoon ay narito at binalutan lamang ng laman o dinamitan lamang ng tunay na katawan. Ano po? At iyon ay isang maling pananaw. Ang sabi naman ng iba, ang Panginoon ay pretender lamang na siya'y tao. Matatandaan ko yung mga pahayag ng mga false teacher, no po, na inihantulad nila yung pagpunta ng Panginoon, pagbaba ng Panginoon sa mundong ito para lamang daw na isang astronaut, kung ang tao ay pupunta sa himpapawid o sa kalawakan, kailangan niya magsuot ng damit ng astronaut, di ba? At kung siya ay dadive doon sa tubig, kailangan niya magsuot ng pang-scuba diving. At ganoon nila ilalarawan na ang Panginoong Jesucristo pumunta sa buong lupa, kailangan niya lang magsuot ng katawang tao para makahalubilo natin. Ano po? Ayun po ay maling katuruan. Hindi po yon totoo. Hindi po nagpretend ng Panginoon na maging tao. Tunay po siyang naging tao. Sa maraming pagkakataon sa New Testament, ikinuwento ng mga gospel writers yung kanyang pagka-Diyos. Ano po? Ang Panginoon ay nakakabuhay ng patay. Ang Panginoon ay nakakapagpatigil ng unos, ng mga malalaking alon, kanyang napapatahimik yung malalakas na hangin. Isinulat din ng mga gospel writers na ang Panginoon ay nakakapagpatawad ng kasalanan. Mga bagay na ginagawa at tanging nasa kapangyarihan lamang ng isang Diyos. Opo, totoong Diyos ang Panginoong Jesucristo. Pero kailanman, hindi po natin pwedeng burahin o bawasan man lang o paliitin ang realidad na siya rin ay tao. Opo, siya'y Diyos, pero minsan kasi nagiging mas nakapokus tayo doon sa kanyang pagiging Diyos at sabi natin yung kanyang pagiging tao, pangalawa lamang yon. Hindi po. Ang Panginoon ay Diyos, pero taong totoo. Hindi po natin pwedeng bawasan ang realidad na siya ay tao. Jesus is just a human like any of us. Kaya po dito natin maintindihan yung sinasabi ng Hebreo na yung title na pinakapunong pari. Ito po ang sabi ng Hebreo 2:17. Kaya kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid, sa atin, sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Ang pinakapunong pari o ang high priest ay title ng isang tao, hindi title ng Diyos. Ito ay title ng tao na nagre-represent sa kanyang kapwa-tao.
At ganito ay pinakilala ng Bible ang Panginoong Jesucristo. Siya ang pinakapunong pari. Siya ang ating representative. Kaya nga sabi ng Hebreo, siya ay itinulad sa atin bilang ating mga kapatid sa lahat ng paraan. It takes one to know one. Tunay na kailangan niyang maging tao para maunawaan niya ang pagiging tao. Ako po ngayon ay nangungontrata. Ako po'y nakakagawa ng bahay. Pero bago ko po narating yung mga bagay ng aking naiintindihan ngayon, kailangan ko munang daanan yung ginagawa ng mga nandoon sa ilalim ko. Ano po? Naranasan ko maghalo na simento. Naintindihan ko kung ano ang damdamin ng isang trabahador na hindi sisweldo pagdating ng Sabado. Naintindihan ko kakulangan ng kanilang pangangailangan kapag ng pagtatrabaho ay kailangan nilang gawin para sa ikabubuhay at pagsuporta ng kanilang pamilya. Kailangan kong daanan yung mga bagay na yun. Sapagkat hindi ko maintindihan ang pagiging isang leader na kontratista kung hindi ko nauunawaan ang damdamin at kakayahan ng mga tao doon sa ilalim. Ang Panginoon, naunawaan niya tayo dahil siya mismo naranasan niya kung ano ang nararanasan natin. Tayo bilang mga tao. Jesus is always our helper. Dahil si Jesus ay tao na katulad natin, alam niya ang lahat ng ating mga kahinaan, kakulangan, at pangangailangan. Kaya naman naroon siya para mamagitan sa atin. Ipanalangin tayo upang ang kapangyarihan, pagpapala at biyaya ng Diyos ay patuloy na mapasa atin. Panginoon, matapos ang kanyang ginawa sa mundong ito, ang sabi ng Bible, nandoon siya sa langit. Hindi naman tumigil na pagmiministeryo ang Panginoon sa atin. Tama po ba? Patuloy na siya ang tumutulong sa atin. Matapos niya tayong iligtas sa ating kasalanan, matapos niyang idamit ang kanyang katwiran sa atin, naupo siya doon sa kanan ng Ama. Baka akala natin prenting-prente nando at pinapanood na lang tayo. Hindi po. Ang Panginoon ay patuloy na nagmiministeryo para sa ating lahat. Yung kanyang presensya doon sa trono ang nagbibigay sa atin ng tibay, nagbibigay sa atin ng katotohanan na ang lahat ng biyaya ng Diyos ay siguradong matatanggap ng bawat isa sa atin. The Word became flesh. Pangalawa, the Word tabernacled. Sa atin, sa karamihan, ilan sa atin dito na nakatapos ng ating Sunday School, yung From Dust to Glory, ni R.C. Sproul, ay nagkaroon tayo ng glimpse ng pag-aaral tungkol dito sa tabernacle. Ano po, napakahalaga na unawaan natin ang tabernacle. Sabi, the Word made flesh and made His dwelling among us. The word for dwelled, yung dwelled sa original na salin, literally ay pagtatayo ng tolda, to pitch a tent. At sa ibang salita, tabernacle. Pag sinabi nating tabernacle, literal, nagtatayo ng tent, no po, yun ang tunay na ibig sabihin. Ginamit ng Juan ang salitang tabernacle or dwelled para ipakita sa atin na sa maluwalhating pagdating ni Jesucristo, which alam natin ngayong Kapaskuhan, yung kanyang unang pagdating dito, God has drawn near to His people once more. Yun ang dapat nating naintindihan kapag Pasko. Ano po? Muli, ang Diyos ay inalapit ang kanyang sarili sa atin. Naintindihan po ba natin? Hindi na po bago sa Biblia na ang Diyos ay bumababa dito sa lupa. Ano po? Sa Genesis pa lamang 3:8, God walked in the garden in the cool of the day. Yun ang sabi ng Genesis. Ito ay nagsasabi sa atin
na ang Diyos tunay na ang Diyos ay ini-enjoy niya, kinasasabikan niya, yung pakikipag-fellowship sa kanyang nilikha. Nasasabik ang Diyos sa atin. Palagi niyang binibisita. Kaya nga, sa Genesis pa lang, kay Eva at kay Adan sa Garden of Eden, palagi nilang ka-fellowship ang Diyos. Palagi siyang bumababa. Ang sabi, naglalakad siya doon sa paradise at kanya palaging ine-enjoy yung fellowship niya sa kanyang nilikha, sa lahat ng kanyang nilikha. Until sin, of course, destroyed that fellowship. Simula noon, a sinful man was separated from the presence of Holy God because of sin. Men can no longer come into His presence. May requirements na. Without a mediator, hindi ka na makakalapit sa Diyos. Katulad ng dati, nakakalapit siya sa Diyos, nagpe-fellowship sila, pero because of sin, binawal na yon. Hindi ka na makakalapit sa Diyos unless na merong tagapamagitan. At dito natin uunawain yung tabernacle. Kasi yung eksaktong salita na ginamit ni John. He tabernacled among us. At maintindihan natin yung dwelling na sinasabi, nakipamayan sa atin, doon sa kung paano ipinaliwanag ng Old Testament yung tabernacle. Alam natin kung ano yung OT tabernacle, hindi po ba? Yun yung toldang tipanan sa Tagalog. At yung tent of meeting. Napakahalaga. Ano ang purpose noon? Ano ang layunin? Bakit ibinigay yun ng Diyos? Ano ang function noon sa buhay ng mga Israelita, sa covenant people of God ng Old Testament? Matatandaan natin, Exodus 25, 1-9. The Lord instructed Moses to build a tabernacle as per his own design. Ang Diyos mismo ang arkitekto ng tabernakulo. Kailangan gawin ni Moses yung tabernakulo, kailangan niyang itayo doon sa detalyeng ibinigay sa kanya ng Panginoon. Very strict yung detail. Sa lahat ng mga naggagawa ng bahay, sa lahat ng mga arkitekto, alam natin, kapag ginawa ng bahay, merong detalye yan. At ganoon, ipinresenta ng Diyos kay Moses kung paano niya gagawin ang tabernakulo from its layout. From outer court hanggang sa holy place, into the most holy place. Nakalagay lahat yan sa plano na ipinresenta ng Diyos kay Moses. Ganito ang gagawin mo. At kung pag-aaralan pa nating mabuti, hindi lamang yon. Pati yung kahoy na gagamitin, pati yung mga furniture na ilalagay, pati yung mga kortina na itatabing sa tabernacle. Ibinigay lahat iyon ng Diyos kay Moses kung paano ito gagawin. Alam natin na ang tabernacle is a mobile structure, hindi po ba? Sapagkat ang tabernacle ay ginamit at pinagawa ng Diyos kay Moses sa panahon na sila ay naglalakbay doon sa ilang papunta sa lupang pangako. Kaya naman yung tabernacle is a mobile structure. Pati yung pagliligpit, pagtatayo, lahat yan detalyadong ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel at kay Moses. Kung paano nila ito i-disassemble, kung paano sa paglipat nila i-assemble nila uli. Detalyado kung paano gagawin. Sapagkat alam natin yung toldang tipanan. Hindi lang naman yung structure. Napapalibutan po ito ng mga fence. May perimeter fence siya na ditanggal at dikabit. At alam naman natin lahat, pati yung sacrifice. Bakit ba may toldang tipanan? Para sa sacrifice, hindi po ba? Kaya naintindihan natin bakit ang Diyos ay nag-appoint ng high priest o ng mga pari, ng mga saserdote. Because lahat po yan ay sangkap noong tabernacle. Sa tabernacle, pati ang mga iyahandog, ang Diyos ang nagsabi kung ano. Hindi ka pwede maghandog ng hindi in-require na handog ng Diyos o sinabi ng Diyos. Kung paano ito i-offer ng pari, ibinigay din ng Diyos ang instruction. Ano ang kanilang susuot? Ibinigay din ng Diyos ang instruction. Pati kung paano nila iyahanda o lilinisin ang kanilang sarili sa pag-o-offer nila. Lahat po yan
detalyadong ipinakaloob ng Diyos kay Moses para kanilang gawin. Exodus 25, 1-9. Bakit? Because the tabernacle is a sanctuary for God. Literally, tent of meeting where God dwell among His people. Mapapansin po natin kung babasahin natin ang Old Testament, ang tabernacle ay kung saan bumababa ang Diyos sa kalagitnaan ng kanyang bayan ng Israel. Kaya pa naglalakbay sila sa malaking field, yung tabernacle lagi nasa gitna. Yung 12 tribes nakaikot sa kanila. Sapagkat doon bumababa ang Diyos, doon siya nakikipag-usap kay Moses, at doon niya sinasabi kay Moses kung ano ang kanyang mensahe sa kanyang bayan. Sabi ko nga kanina, hindi na sila rektang makakasalamuha ang Diyos unless na merong mediator. At ang pwede lamang pumasok sa tol ng tipanan ay walang iba kundi si Moses, ang mediator ng Old Covenant, at si Aaron, na pinayagan din pumasok bilang punong saserdote. And that's the role of the tabernacle. Exodus 24:43-45, there I will meet the people of Israel, and it shall be sanctified by my glory. I will consecrate the tent of meeting and the altar. Aaron also and his sons I will consecrate to serve me as priests. I will dwell among the people of Israel and will be their God. The tabernacle, mga kapatid, is a beautiful picture of His grace and mercy and steadfast love. Yun po yung pinakikita sa atin ng tabernacle. It is a symbol of His grace and mercy. Isipin natin ito. Ang Diyos na banal sa lahat. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Pinakamatuwid, pinakamalinis, holy, perfect, pinakabanal. Sa pamagitan ng tabernacle, He meet with those undeserving, unholy people. Isipin nyo, banal na Diyos. Pero sa pamagitan ng tabernakulo, tayong mga marurumi, undeserving, ginawa niya pa ng tent of meeting kung saan magmimit tayo. Ano po? The tabernacle was also a visible and physical symbol of God's presence. O hindi na naiintindihan nating mabuti yan. Nakita natin kapag lalakbay ang Diyos, naandun yung liwanag, yung haliging apoy, nasa Kanya. At kinatatakutan po yung presensya ng Israel, gawa ng Diyos, ng kanilang Diyos. Kahit saan sila pumunta, ang Diyos ay laging kasama nila. Ang Diyos ang laging nangunguna sa kanila. At yun yung function ng tabernacle. And then, the tabernacle was also a place where man received help from God for his unholiness. Hindi pinababayaan ng Diyos na tayo patuloy na maging makasalanan. Hindi pinababayaan ng Diyos na hindi madil ang kasalanan ng kanyang bayan. At sa pamamagitan ng tabernacle, sa pamamagitan ng mga offering na nirequire ng Diyos, naiiangat natin ang ating kasalanan sa Diyos at naihihingi natin ng tawad. Ang Diyos din na nag-provide. Hindi po ba? May pinurupay ba tayo? Ang Diyos ang lahat na nag-provide. The tabernacle was also a place of revelation from God. Tama nga, dito bumababa ang Diyos, dito sinasabi ng Diyos ang kanyang nais sabihin sa kanyang bayan. Dito nakikipag-meet ang Diyos sa kanyang bayan. And the tabernacle was a place of where God's glory shine forth for all to see. Sa pamamagitan ng tol ng tipanan o ng tabernacle, malinaw na ipinakikita niya sa atin kung ano ang kanyang gusto at ninanasa. Pakinggan natin mabuti. Nais niya ang patuloy na pakikipag-ugnay sa tao sa atin. Nais ng Diyos na hindi maputol. Kahit tayo makasalanan na, kahit imposible para sa atin na makalapit sa Kanya, ang Diyos ang gumawa ng paraan para lumapit sa atin. What John revealed to us is the good news.
ang biyaya at pagpapala ng Kapaskuhan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong Pasko, dapat yun ang nakikita natin, no po? Ang Panginoon, ang ating tagapagligtas, ay dumating sa mundong ito at nanirahang kasama natin. The Word made flesh. Hindi kailanman kinalimutan ng Diyos ang kanyang bayan. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Para na naman ako sa Pentecostal nito. Amen? No, gusto ko lang na makuha ang inyong atensyon. Hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang bayan. God did not give up on us. Hindi nag-give up ang Diyos sa atin. And this bring us sa pinakamahalaga, pinaka-importanting mensahe ng ating tatalakayin ngayon. The Word made flesh, the Word tabernacle with us, and then ang pangatlo, Jesus, the tabernacle made flesh. Si Jesus ang tabernakulo na naging katawan. Kung paano nakipamayan ng Diyos sa kanyang bayan sa matandang tipan sa pamamagitan ng tabernakulo, ang Diyos ay muling nakipamayan sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ ang human version ng tabernacle at lahat ng nire-representa nito. Every purpose, every function it served was embodied in Christ and His earthly ministry. Lahat ng nakita natin ginawa ng Panginoon, lahat ng iyon ay maunawaan natin kung paano nagpa-function ang tabernacle ng Old Testament. Ang determinasyon ng Diyos, ang kanyang masidhing pagnanasa na mailapat tayong muli sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak sa atin na nagkatamang tao at nakipamayan sa atin in every sense. Kinatawan ng ating Panginoong Jesucristo ang kapahayagan na kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng katotohanan ng mabuting balita at pagtuturo sa tao ng mga pamamaraan ng Diyos. Kinatawan ng ating Panginoong Jesucristo ang pagtulong ng Diyos sa atin bilang mga makasalanang nilalang. Siyang naghandog at naging handog sa pamamagitan ng sinasabi ng aklat ng Hebrews, once and for all sacrifice sa krus, upang sa pamamagitan ng pagbububo ng kanyang dugo, matabos tayo sa ating mga kasalanan, pawiin ang puot ng Diyos sa atin, at maging karapat-dapat muli sa kanyang harapan. Ginawa lahat ng Panginoon yan sa atin. Siya'y naparito para maging tao at para mamatay para sa atin. Yun ang layunin ng Diyos sa pagparito, para tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Jesus is the greatest and the greater tabernacle. Yun ang isang bagay na hindi nagawa ng Old Testament tabernacle, no po. Old tabernacle could never provide and produce yung complete na kapatawaran sa ating kasalanan, no po. Pero Jesus completed it. Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang kumumpleto ng mga bagay na hindi natugunan, ng mga bagay na kinapos yung Old Testament tabernacle. Si Jesus ang pumuno. Kaya naman, Jesus secure our dwelling place with God. Namatay siya sa krus, muli siyang nabuhay after 3 days, umakyat siya sa langit, dala ang ating katawan. Di ba? Pumanik ang Diyos sa langit, dala yung katawan ng kapareho natin. Hindi naman pumanik ang Diyos sa langit ng Espiritu, di ba? Malinaw na isinulat ng New Testament writers na ang Panginoon ay pumanik sa langit. Dala yung ating katawang tao.
Dala yung kanyang pagiging tao, ang ating pagkatao, at po sa kanyang trono bilang ating punong saserdote, bilang ating representative sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, isa lang ang sigurado, may puwang ang langit sa atin dahil ang ating Diyos, ang kumakatawan sa atin, ang ating kapatid, kapareho natin, may katawan tao ay nandoon sa langit. Jesus is not physically here and yet dwells with us in a way that is far more personal and powerful than ever before. Sabi ng Bible, Christ lives in us. Through the Holy Spirit, the Holy God draws near to us once more, comforting us, speaking God's word to us, and urging us and our hearts to draw near to God. With Christ in heaven as our high priest, makakasiguro tayo na lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito ay matutugunan ng Diyos. Meron pa ba tayong kailangan na hindi may bibigay sa atin ng Diyos? Hebrews 4 assures of us this when it says, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Maaasahan natin mga kapatid na ang Diyos na hindi nakakalimot sa atin ay palaging naririyan, palaging nandoon ang mata sa atin, at palaging concerned sa lahat ng ating pinagdadaanan, at palaging concerned para ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo nag-iisa kapag tayo nahihirapan. Alam mo yun ng Diyos, sapagkat Siya'y sumasa atin. Nakikita ba natin ang ating mga sarili bilang mga kasalanan? Baka akala natin, Christian na ako, okay na. Ano po? Banal na. Pero ang tanong sa ating lahat ngayon, nakikita ba natin ang ating mga sarili na makasalanan? Nakikita ba natin ang sarili natin na kailangan nating humingi ng kapatawaran mula sa Diyos? Ganoon ba natin nakikita ang ating sarili? Parang hindi ka panipaniwala. Makikita natin sa ating aksyon. Mga kapatid, ngayong Pasko, marami tayong kulang. Gusto natin may hamon tayo. Gusto natin sa pagpasko, marami tayong handa. Gusto natin lahat ng bilog, mayroon tayo sa bahay. Diyan nauubos yung ating. Pero mga kapatid, yung pinakamatinding pangangailangan natin, matatagpuan lang naman natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Hindi makakasatisfy yan. Sa amin, lahat ng aming orange, ano tawag doon? Yung maliliit, yung kiyak. Bulok na. Nabubulok lang doon sa lamesa. Gustong-gusto natin yan. Pero lahat ng bagay na ninanasa sa mundong ito, na iniaalok sa atin, hindi makakasatisfy. Tanging si Jesus lamang ang makakasatisfy. Kaya, every Christmas, panahon para i-reflect natin ang ating mga sarili. Ngayong Kapaskuhan, mayroon tunay na pangangailangan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid, na marahil ay hindi natin na pag-uukulan ng pansin dahil mas abala tayo sa mga pangangailangang material. Si Jesucristo, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, ang pinakamalaking regalo na pwede nating matanggap ngayong Pasko. Si Kristo ay nananahan sa atin. Siya ay ating katuwang. Siya ay ating tagapagpagaling. Siyang nagpapatawad at lagi nating kasama. At mga kapatid, laging nakatunghay sa atin. At ang mga bagay na ito ay patuloy niyang gagawin at patuloy na mangyayari hanggang sa katapusan. Kung saan sa pagbabalik ng ating Panginoon, isasaayos niya ang lahat ng bagay.
Kukumpletuhin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Kristo. Sa araw na iyon ay muling ibabalik tayo ng Diyos sa paraiso ng Eden. Ang bagong Eden na hindi na muling masisira. Isang lugar na eternal, walang hanggan. Ang banal na syudad na kung saan ng Diyos ay makakasama natin magpasawalang hanggan. Sabi rin ni John, Revelation 21, 1-4, at itong sinabi ni John sa kanyang nakita. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. At itong napakaganda sinabi, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things had passed away. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ngayon ay malinaw na sa atin kung bakit ang salita ay naging tao at nakipamayan sa atin. It's not a scandalous thing. Amen? It's a glorious thing. Naparito si Kristo para muling i-restore ang lahat ng sinira ng kasalanan at muling ibalik tayo sa presensya ng Diyos at His own expense. Dumating ang Diyos sa piling natin, and how do we respond? By believing in the Son He sent. By believing in the Christ of Christmas and all that Christ represents and all that He is. By believing that for our own salvation, the Word became flesh and made His dwelling among us. All glory and praise be to God. Amen.